Kai Sotto, matunog na naman ang pangalan at pilit bumabangon kahit 3 taon na siyang nabigo sa kanyang NBA dream. Hanggang ngayon ay NBA pa rin ang priority ng ating idol na si Kai, kahit na he is focused sa kanyang bagong team na Koshigaya Alphas. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, matunog na naman ang pangalan ngayon kahit na 3 taon na siyang nabigo sa kanyang NBA dream. Sa totoo lang, hindi madali ang pinagdaanan ni Kai, knowing fully kung gaano siya kagusto na makapasok sa NBA, yet hanggang ngayon ay ito isang pangarap pa rin. But Kai learned his lessons. Alam kasi niya na bago siya makarating sa NBA, ay dapat mag-dominate muna siya sa lesser leagues. Kaya instead of focusing too much sa NBA, ay nag-iba ng konti ang kanyang approach ngayon. He is now focusing on now. Ang ngayon na ang mas importante, at kung maganda ang kanyang magiging performance sa Koshigaya Alphas, ay alam ni Kai na it will trigger the realization of his NBA dream. Kaya hindi na tayo nagugulat kung bakit kahit sa mga ensayo pa lang at tune-up game ay all out na si Kai. Dahil dito ay nagiging matunog na namang muli ang kanyang pangalan. With this kind of mentality, ay wala nang pakialam si Kai kung ano ang mangyayari in the future. Ang importante sa kanya ay ngayon at mag-perform at sa highest level. Ito lang ang focus ni Kai ngayon, ang makakatulong sa kampanya ng Koshigaya Alphas na makapag-compete at madadala sa playoffs ang team. Malaki ang ginagampanan na role ni Kai sa Koshigaya Alphas dahil siya ang sasandala ng team bilang main man ng koponan. Malaki ang maitutulong ni Kai sa Koshigaya Alphas para magiging successful ang kanilang koponan this season, at ito na ang pinakamalaking break sa very young basketball career ni Kai. Kaya it is up to Kai now kung paano siya mag-response sa napakalaking responsibility na binigay sa kanya ng team. And in the event na madadala ni Kai ang Alpha sa championship, ay ito na siguro ang pinakamalaking gift ni Kai kapalit ng tiwalang binigay ng Alpha sa kanya. At balitang NBA naman, LeBron James nagpadala ng taos-pusong mensahe para sa kanyang anak na si Bronny James bago ang debut nito sa NBA season. King James hits out at critics. Si LeBron James ay palaging matibay na tagapagtanggol ng kanyang anak na si Bronny James, lalo na habang si Bronny ay humaharap sa mga scrutiny sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang sariling landas sa NBA. Matapos ang pag-draft ng Los Angeles Lakers kay Bronny bilang ika-55 overall pick sa 2024 NBA Draft, marami ang nagtatanong kung may papel ba ang impluensya ni LeBron James sa pagpili ng kanyang anak, at nagdulot ito ng pagdududa at kritisismo kung saan ang ilan sa mga tagahanga ay nagalinlangan sa kakayahan ni Bronny na magtagumpay sa liga. At bilang tugon nito, hindi nag-atubiling ipagtanggol ni LeBron James ang kanyang anak. Nagbahagi siya ng isang video ng pagsasanay ni Bronny sa Instagram. Nagbigay ng malinaw na mensahe para patahimikin ang mga bashers. Binigyang diin ni LeBron James ang kanyang paniniwala sa sipag at potensyal ni Bronny, na ipinakita ang kanyang walang kondisyong suporta bilang ama at tagapayo nito. Keep working, kid. You know your personal legend. We don't know you. Yan ang post ni LeBron James. Si Bronny James ay hindi nakapagbigay ng impressive performance sa NBA Summer League, at madalas na binanggit ni LeBron James
na ang kanyang pangarap na makasama ang kanyang anak sa NBA court, pero ang performance ni Bronny sa Summer League ay hindi kasing dominante tulad ng inaasahan ng ilan na nag-iwan ng hindi tiyak na hinaharap para sa kanya sa pangunahing roster ng Los Angeles Lakers sa ngayon. Sa kabila nito, buhay pa rin ang pangarap na maglaro silang dalawa na magkakasama. Kahit na hindi pa rin clear ang eksaktong papel ni Bronny James sa Los Angeles Lakers. My dream has always been to put my name out. Yan ang sabi ni Bronny James noong May. To make a name for myself and get to the NBA, which is everyone's end goal, that's here. I never thought about just playing with my dad, but of course, he brought it up a couple of times, but yeah, I don't think about it much. At nakapagtala ng 1,984 points nung nakaraang season si King James, at ang kabuang puntos ni LeBron sa kanyang karera ay nasa 48,636 points na. Sa bilang na ito, 40,474 points ay mula sa regular season at 8,162 points ay mula sa postseason. Habang si Kyrie Irving parang ill-depensahan. Sa dinami-daming binabantayang guard sa NBA, may isa na talagang naghirap kay Keyon Ellis. Kyrie Irving is probably the toughest to guard because for me, I am the most worried about guarding guys who can shoot it from deep. If you can shoot the tree at a high clip, it's like damn because you know I have to press up and I can't use my wingspan. Yan ang sabi ni Keyon Ellis. Well, sino nga ba itong si Keyon Ellis? Siya ang pamato ng Sacramento Kings sa depensa kontra guards ng kalaban at nakapasok ang 24 years old sa rotation ng Kings. Dahil sa kanyang defense, ay unti-unting nasama siya sa starting lineup sa dulo ng 2023-24 season. Titirahan ka ni Kyrie Irving saan mang sulok ng court. Yan ay ayon kay Ellis. A guy like Jalen Brunson or Stephen Curry or Damian Lillard, you have to be under airspace because ain't a little bit of room, it's going up and you know how the guys can get it going. Yan ang sabi ni Keyon Ellis. Ibang klase ang handle ni Kyrie sa bola, saktong-sakto sa tambalan ni na Luka Doncic sa Dallas Mavericks. Kyrie, he can shoot it from 3, but he can also get to his spot in the mid-range. He'll do something that you ain't ever seen. You'll think you have him, and he just throws something up with the left hand, and it will hit nothing but net. Yan ang dagdag na sabi ni Ellis.